Mga paglaom, mga kaigsunan, sa gihapon atong gitunol ang mainit mga pangumusta gikan sa tumbuhatan sa Southwestern Philippine Union Conference. Kauban nato karon si ang makanunayon nato nga mabtikon nga angkor si Pastor Elvin Salarda. Unya Pastor Salarda, nakabalik ko, no? Salamat kayo nga makahimo gyapon kita sa pagtuon sa tong leksyon mga igsoon. Sa dil pa kita mo padayon, ako ngayon si Pastor Salarda sa pagampo. Loving Father in heaven, we ask that your wisdom will be with us this evening as we discuss our lesson with Pastor Kaimi. And we also ask to bless our brothers and sisters, kapaglaom and friends na nagasunod sa takna sa pagtuon. Salamat kayo Ginoo nga nag-uban ka kanamo. In Jesus' name I pray, Amen. Amen. So Pastor Salarda, atong ipadayon ang atong panagtuon. Ang uluhan sa itong leksyon ni Simana, mga kapaglaom, is God's love of justice. Of which, kung natutanahon, nindot kayo ang katong niaging nga mga pagtulunan Pastor Salarda tungod kay kining gugma o ang hustisya, dili magini magkabulag Pastor Salarda. But then, usahay, ang tao lang murag maglibog siya kay nganong dunay hukom nga ang Diyos gugma, di ba? Pero kung imunta na sa itong lesson sa Sunday at i-recap, i-review gamay, true love requires justice, and true justice can be governed by and meted out only in love. Meaning, dili gid pwede mga igsuon nga kinimagang theodicy Pastor Salarda nga nung doon na may punishment or sufferings kung doon ang Ginoo gugma pa. Pastor Salarda, basta doon nakita ikaw yan nga. Yeah, ang foundation magod sa panggobyerno sa atong Ginoo gugma. Unya kanang iyang gugma nga mao'y foundation, gusto niya nga ang iyang pagpadagan sa panggobyerno o ganhi sa ato nga kalibutan pinasikad sa gugma nga mosunod ta sa kasuguan sa Ginoo pinaagi sa gugma. Unya kung supakon po nato ang iyang kabubuton, doon na po na siya consequences. Yeah. Tungod kay kang imo pagsupak siyang kabubuton, nakadaot mangguna siya sa usa ka katilingban nga naa ang kalinaw. So kung naa kahimuon nga usa ka injustice, so ang gugma sa Ginoo iya hagyapong mapakita nga iyang panalipdan kadtong mga ginaoppress nga mga tao. Unya ang punishment sa usa ka tawo nga naghimo og injustices, iya po na nga madawat sa ato pa sa iyang kaugalingong nga binuhatan nahimo siya nga nahukman. Kay kung ang Ginoo lay pabuton, gusto gyud si Ginoo nga kita matarong. Yeah. Pero kung dili ta mosunod siyang kabubuton, so diha ta magka-problema. So kung naay punishment madawat nato gikan sa Ginoo, it was not because God wants to punish you, but it was you yourself ang nangita ni anang mao nga consequence. Kaya ang Ginoo dili mo sugot nga ang kadautan magpadayon. Of course atong gikuanan na no nga ang kadautan sa tao mo labihan pa gyud sa alos tapusan. Yeah. But there is an end of that mga kaigsunan. Yeah, salamat kay Pastor Salarda. Mga kapaglaom, mga kaigsunan, ang punto manggod ani ninud kay ang Ginoo ang iyang government is love and justice. Yes. It is because kung imo tanawon ang kanang gugma o kanang hustisya Pastor Salarda, kung imo tanawon sa human aspect, grabe na pervert gyud ang gugma. Yeah. Kana bitaw atong usahay nga wali madunggan nga love your neighbor as yourself, pero di man makita ng gugma. Munang na pervert mo ng God iyang gipakita nga unsa gyud ang tinuod nga bulok sa gugma ug ang tinuod nga bulok sa hustisya. Kay sa ato ang mga korte karon personal sa government nga mga court, usahay ang hustisya mura bitaw og perverted jud kayo. Nga naman mo na ang uban maingon pa mga kaigsunan nga ang mga bilangguan alang lang sa mga kabus ug sa walay kwarta. Pandili alang sa mga dunahan. Pastor Salarda. Tinuna yun siya. Pero ang mga adunahan, advantage sa mga yun sila kanunay. Kay kung ang usa ka sala, pwede piyansahan, makapiyansa man sila. Ni ang usa ka pobre makasala, pangayo ang piyansa, di man makapiyansa. So, muna. Pero actually, kanang piyansa, imong tanawon, Pastor Kaimi, kuan po na siya, consequence na siya. Kaya guwa siya naghimo og sala, di unta siya magpiyansa. Yes. Dako po ito nga kantidad. So, kung imo nang tanawon, naagi injustice po tungod kay ang hatag gud po og hukom sa mga tao nga nakasala.
ang tao ra manggod pod. So finite manggod ta mga kaigsunan, di manggod ta infinite. Yes. So muna nga ato pong mga huwis sa kaugalingon nila nga pagsabot sumala sa mga ebidensya nga ilahang nadawat mo po na ilahang basis sa judgment. Unya og na-convince sila ni adto, so muna nga ma-convicted yun ang mao nga tao. Yeah. Unya depende po lagi na sa mga abogado nga maay kay mo presentar og mga ebidensya nga bisag dili mao so muna nga atong mga huwis dili pod nato maingon nga perfect pod sila sa ilang mga decision, but I believe with the moral guidance unya madlokon sila sa Ginoo before they make decision, they will always see to it nga na-convince yun sila nga kining tawhan na nakahimo yun sa crime o mod yun na iyang sistensya. O ang uban pod napagawas pod tungod kay na-convince ang huwis nga wa yun sila ning tawhana. Yeah. So pero again tao manggod sila, pero ang atong Ginoo dili gyud masipyat sa iyang judgment. God is always right. Yeah. Okay, thank you kay Pastor Larda. Mga kaigsunan, kung mo tanaw sa records narrative sa pulong sa Ginoo Pastor Larda mga kapaglaom, the prophets decry, no? Okay. Kana ibita mga injustices na nahimo, like unjust laws, kanang false scales Pastor Larda. Yes. Yung usahay narabagan o kana bitang tungod sa ginansya, usahay atong sana Osbon ang timbangan adyasan. Thinking okay lang kayo walay nahitabo nato, pero ang ato makita diay nga dili maayo siya Pastor Larda tungod kay ang Ginoo nagtan-aw on he is a just God, no? Yeah. Makapanglimbong man ta sa tao, pero dili kita makapanlimbong sa Ginoo. Yes. Mo gyud siya ang atong pamalandungan. Naka-take advantage ta ngadto sa uban, pero kung dili na sila makabalos kay wa taon sila kusog, mga pobre na sila, mga maloyahon. Pero remember nga ang Ginoo mo oy mo balos para sa ilaha. Yes. Pait kay na ang Ginoo Pastor kay mo balos. Mo na siya, no? So Pastor Larda, mga kapaglaom, ang kining justice sa Ginoo para sa katong mga faithful is para nila ang kaning punishment or ang justice sa Ginoo, divine justice, as kanang marami tawag ilang tan-aw nga maayo siya, dili siya bad thing or event kay mahitabo, pero katong mga oppressors, katong mga evildoers, mo ni siya ang mahadlok aning term kani paghukom or justice sa Ginoo. Yeah, og sa may kahadlokan nato kung gahimo ta og matarong, di ba? Yes. So wag gyud tay kahadlokan. Unya kon kitapon nga mga alagad sa Ginoo nga masipyat man gyud pod, ug mga iputag pasaylo, ang Ginoo is forgiving man sad. God is a loving God. So mo admit lang yun ta nga nakasala ta kay pasayloon man po ta sa Ginoo. Unya ang pasayloon ta sa Ginoo gi-count man po niya nga murag wala na ta makasala dayon. So magkinabuhi ra pud ta nga peaceful sa ato nga pangunahuna. So inguna na rin yun ka simple kaayo ang ato nga Ginoo. He is a God of love, He is a God of justice. Kung nakasala ka, doon na kay consequence, pero kung imo nang hinulsulan, posible ang consequence dili na nimo na madawat, pero naapoy mga sala gyud nga ang consequence, you have to really reap the consequence. Yeah. So muna pa sa Larda, ang interplay bitaw aning gugma o justisya nindot kayo usahay which the government of God mao man ang iyang naghari ang dumala ni, pero uban usay ang mga tao di makasabot. Say for example, ang insinuate sa Yawa pero sa Larda during the creation nga ang atong unang ginikanan nakasala. So Satan expect nga dili sila pagawson tungod kay God is a God of love, pero muna gingon ni Doc Widin nga that moment justice swallowed up mercy, meaning ang ni-prevail ang hustisya sa Ginoo. Pero dito sa cross, Satan expects nga iyang isave ang iyang anak para at least prevail ang gugma. Pero that moment imong tanawon mercy swallowed up justice, meaning kung imong tanawon ay mga kapaglawon para sa Larda, ang hustisya sa Ginoo should be met. Kana bitang dili siya pwede masayloan tungod kay ang requirements sa iyang balaod para sa Larda is naagi siya kana bitang nobody can satisfy. Kana satisfy ang iyang hustisya. Yes. Pag iyon si Ginoo nga mukaon mo gani anang prutas, mamatay mo.
o makasala mo. So pagkaon nila ni Adan ug Eva, nahulog yun sila sa pagpakasala. So nawala nila ang immortality, nawala sa ilaha, na pareho na nato nga mortal, mamatay na. So mo na yung mga consequences. Unya namatay po si Adan ug si Eva. Mo na giingon sa Bible. Pero imo nang tanawon gani nga ang punishment unta nila dito sa tanaman sa Eden, automatic mamatay ito sa unta. Yes. Pero ato din makita dito sa tanaman sa Eden nga ang Ginoo gibistihan niya si Adan ug si Eva og bisti sa karniro. So it means there is a lamb nga gipatay nga na-sacrifice para nga mabistihan sila silang pagkahubo o sa diha nga patyo ng talsa sa Ginoo, there was that lamb sacrifice, and that prefigures or antitype ngadto sa kamatayon ni Ginoong Hesus nga kordero sa Ginoo dito sa cross. So mo na mga hinigugma kong mga kaigsunan, mga kapaglaom, nga God is a God of justice, nga instead nga ang tao nga nakasupak sa kabubuton, sa kasuguan sa Ginoo, mamatay, si Jesus Christ ang nagpakamatay. Kay katugong giula dito sa Eden, katong karniro, dili mangguto siya ikatandi sa na violate ni Adan ug Eva, because that is a holy law. Yes. Unya, the only person, the only thing mo equate, nga mutandi sa kabugaton sa pagkabalaan sa maong gi-violate nila ni Adan ug Eva is only Jesus, who is a sinless Lamb of God. So, ang imong nasala is holy, bariyan po nimo og holy, aron nga mapasiguli ka sa Ginoo. And that is what Jesus did dito sa cross, nga mapasiguli ang tao, because He is the only righteous nga takos, nga mudupak o magpakasala mo, magpakamatay, sin bearer, para ma-reconcile sa God. So, Professor Larda, meaning ang demand sa justice, ang dugo ra ni Kristo ang makasatisfy. That's true. No? Mura yung maka-justify. So, here atong ibutang Professor Larda nga sa tawhanon nato nga panglantaw or ato ang kanang konsepto, usahay doon na tayo mga unahunang nga kinatong gihimo insakto ni. Like na daw nato yung gingon sa iba. They cover their nakedness sa dahon sa kahoy. Of which they think nga mo na to insakto. Pero God has a standard nga dili to mao. Because something is nga nang makatabon sa to ang pagkahubo. Yes. No? So, arita pasasalda sa Tuesday, kining God's changeless character. No? Okay. Kay, kung mo tanawon ang biblical narratives, there are narratives pasasalda mga kapaglaom nga, makaingon ta nga, ingon ang Ginoo dili mo sa pero ngano malagi nga katong kang Jonah, ingon siya iyang gunuubon ang Nineveh, wala man lagi. So, ito pa, mausap din ang Ginoo. Pasasalda, sa ikaw yan eh. Ang Ginoo is always firm. And He never changes. Ang moral character sa Ginoo would never change. Ang iyahang pagka-righteous, dili mo change. Ang iyahang judgment is always always righteous. So sa to pa, God would never change. Amo ni iyahang karakter. And I think ato mo ni mabasa po sa Malachi chapter 6, 3 verse 6. God declares, I am the Lord and I do not change. Yeah. So, unsa mang hitabo ang na-change man ang Ginoo nga sa sama dito sa Ninive. Now, tanaw na to ani nga perspective nga God is a God of love, God is a God of forgiveness. Kanang pagka-God of forgiveness sa Ginoo, wala po na mausab. Wala po na mausab. Ang iyang God of being a God of love, wala po na mausab. So, when the people who committed sin, unya gipadalan dito og propeta, gipawalihan dito, unya na usab sila the character of God, who is a forgiving God, who is a loving God, nag-exercise o kay exercise man ang nature sa Ginoo nga He is a God of love and He is a God of forgiving God. So gipasaylo ang mga tao. Unya wala na panisan ang mao nga mga tao unta sa kalayo, sa sunog unta. So God atong makita never change. Ang tao lay ni usab, unya pag-usab sa tao nagpakasala, then ug mubalik ang tao sa Ginoo, dawaton gihapon sa
Ginoo. So sa to pa, God is constant. Yeah. Kita lang mo ni bulag, like the prodigal son, ni bulag siya sa amahan. Ay amahan constant. Di pagbalik niya sa amahan, hindi pa saylo siya. So God is always is unchangeable mga hinigugma ko ng mga kapaglaom. Yeah. So mga kapaglaom, mga kaigsunan, kung atong tanahon kanang giingon diha nga murag ni-link mangyapon sa Wednesday Pastor Salarda, yes, diba? yes, Atong lesson kining he a repenting God. Kung nimo tanahon mga paglaom, gwapo tong Pastor Salarda nga sa atong lesson nga ang iyang moral, ang iyang pagkagugma, ang iyang pagkahustisya dili mausab. Yes. So unsa nausab mga kapaglaom, mga kaigsunan is like sa Nineveh nga kung kanang bitong ang repentance kibali sa tao mo'y makapausab sa iyang judgment, no? Nga dili siya tungod sa iyang pagkagugma, tungod sa iyang pagkahustisya, dili niya idayon ang iyang giingon nga panisan niya tungod kay nakita niya nga ang tao naghinulusol ng usab. So ang iyang pagkagugma ano man wala igipanish. Pero usahay lagi kay ang atong finite mind pero sa Salarda makaingon man ta nga dili man consistent ang Biblia day kay ang Ginoo na usab man gid sa iyang kuan. No, consistent yun ang Ginoo sa iyang nature. Siyang nature, siyang pagka-forgiving, siyang pagkalabing, wa gyud siya mausab ana. Ang tao lang nagpakasala. So kung nagpakasala ka ingon ang Ginoo, kamo ni Nibe kay nagpakasala mo, ako mo nga sulogon sa kalayo, laglagon mo nako. Pero sa di pa mo sulogon ako, aron di mo magmahay sa kuha, padalan ta mo og magwawali. So, ipadalan si Ginoo magwawali, nag-usaban. So, ginawat sila si Ginoo. Sa to pa, kita mo ni Simang, ang Ginoo nagpabilin, kitagaan ta sa grasya, ni balik ta si Ihak. Yes. So, dili na to makita ang Ginoo na nga nausab-usab siya. Wa siya nausab. So, gapo kay Pastor Salarda nga nagpakita nato mga kapaglaom, mga kaigsunan, kung unsa gyud ang Dios nga kanang bitong ang iyang saad dili di siya kay balo mo break o niya, although sa ato ang kahimtang Pastor Salarda mga kapaglaom in terms sa ato ang mga hangyo sa Ginoo kanang bitong mga pag-ampo nato Pastor Salarda nga daw wala to baga sa Ginoo makaingon din ta nga ingon saad siya nga if you call upon my name I will answer and I will show you great things. Pero usahay pa sa Salarda, walay great things may tabo niya. Makaingon ta ba nga, uy, dili mo na siya kung siya yung promise sa Salarda. Tinood na, no? Ako daghan po kong ipangayo sa Ginoo. Daghan po nga ula tubaga si Ginoo akong mga pagampo. Siguro, o gitubag pa si Ginoo akong mga akong pagampo, siguro nabackslide na po ako. Siguro po wala na ko sa pag-alagad. We really do not know. Kay nahibalo man kita nga ang Ginoo mas nasayod og unsay maayo para sa tuwa. Kung ang atong gipangayo ikadaot para sa tuwa, ang Ginoo dili ginamuhatag. Sama ra gunagod sa nato nga maginikanan, natay mga anak, mangayo ang atong anak kay baluta nga ug imo nang ihatag ikadaot na siya, dili gyud na niya ihatag. Bahala pag magilak-hilak pa diha. Because you know nga dili na ikaayo sa iya. So how much more sa ato nga Ginoo? Nga nahibalo siya unsay ikaayo sa tuwa. Mas maay na lang nga dili niya ihatag bahalag magsige kang bagulbol basta kay naa ka sa safety, naa ka sa kasiguruhan. So ingon na God would never relent. Relent. So ang Ginoo kaingon ta nga ang Ginoo usab-usab no. Dili gyud siya mausab makaigsunan. Ang ato rang relasyon sa Ginoo. Yes, yeah. Kung ang atong relasyon sa Ginoo maayo, constant ang ihapon nga pagkamaayo para sa tuwa. Sa to pa more on a relational basis. Yes. Ang kung magpakasala tak, so there is always the consequence. Pero kung maghinulsol tak, the Lord will accept. So ingon ani ra gyud ato nga tan-awon nga sitwasyon nga ang Ginoo dili man ni siya kanang bartawhanon maguni siya nga term nga murag naghinulsol ang Ginoo. Mao gani. No, so Pastor Salarda ang ato nakita sa ato ang atong ganihan nga Ginoo nga mag-ampo nga ato baga usahay ang ato magong gi-expect
kanang gitawag niya nga will show you great and mighty things according sa to ang mahitabo unta. Yes. Pero kung wa niya to bagam katong ingon nimo nga for our good, that's the great thing nga mahitabo nga iya yang gipakita tungod kay it is for our good, no? So kung wa niya to bagang ato hangyo mga kapaglaw nga igsunan because it is for our good. So that's the big thing nga nahitabo sa to ang hangyo. Kay usahay kita nga tao mura mong buta og mangayo condition nga mo niya ako ang gusto nga tubag pero dili mo ang Ginoo nakakita man sa maayo unsay maayo para nato, no? So here ang atong lesson Pastor Salarda nindot kayo tungod kay wala gyud nagpasantop nga ang Ginoo mausab nga ang Ginoo mura bitaw og bias tungod kay ang kining nasod gi panalanginan kani wala. So here katong ingin mo nga morally God will not change, no? Ang iyang saad iyang gituman and then kinila mga passages nga atong gisaysay pa sa Salarda mga kapaglaom nga nag-ingon diha nga murag sa tawhanon nga pagtan-aw nag-usab ang Ginoo or nirelent siya sa iyang giingon kay even Jonas pa sa Salarda yes, no? Grabe ang iyang pag-ingon nga Ginoo ingon ka imong laglagon wa mo lagi so gipakita sa Ginoo ang nitabo sa kang Jonah nga kinabuhi Pastor Salarda sugdo na kay take away sa atong lesson. Si Jonah, no, atong tanawon si Jonah nga na kuan yun siya, unawa siya na himot, murag na masugo siya si Ginoo. Ginoo, anong wa man mo na sunoga nga gawali biya ko ha, 40 ka adlaw niya, humanan ako gwali, wa nimo sunoga. Pero muna no, Pastor Kaimi nga ipakita si Ginoo nga kung na anugunan ka sa katong unsa to katong vine nga nagpandong sa iya ha nga dili siya mainitan unya gikaon sa ulod unya perting sukuan niya kay ngano nga nainitan siya. So ingon Ginoo naa gani kay ka unsa ni murag kaanugunan gani ka sa mao nga vine unya how much more kini mga tao nga dili makaila og unsay wala unsay tuo sa pagkamatarong. So how much more so ingon ana gihapon ang ato nga Ginoo nga he is a God of love, he is a God of he is a forgiving God nga kung ang usa ka tawo maghinulsol iya gyud na dawaton si Ginoo. So wala na usab ang Ginoo siyang justice. Kay kung ang mga tao sa Ninibe wala gyud pud mag-usab, sunog gyud to sila. Sunog gyud to sila. Kay mo gusto gi-proclaim si Ginoo. Pero nag-usab man sila. Unya panitan kuno og di mausab ang Ginoo. Tinuod gyud nga kung sa tawhanon nga nato panglantaw ba kita kay kadaghan man puta nakasala. Unya moingon ta nga ang Ginoo di gyud mausab og makasala ka maimpierno na gyud ka. Na di gyud ta malangit ani. Parte naghanang mga impierno. Apil ta ka impierno. Pero salamat ta kay ang Ginoo is a God nga gitawag din sa atong religion nga a relenting God. Pero the way I look at it sa relenting is it's more on a God who forgives and a God who accept our kanang sorrows nga guilt nga nakasalata modol ta siya mo ni akong paglantaw aning relenting nga relenting award kay atong batahon bitaw ning dili asa ning sa atong lesson diri sa Numbers man ni og diri mo ni sa Samuel nga ang mga katawhan sa Israel nagpakasala. Pero moriton sila si Ginoo, dawaton sila si Ginoo. Unya ang punishment po nila is dependent on the relationship with God. So, muna consequence ninyo kung naghimo mo. So, atong tanawon din nga kita, nangalagad man ta si Ginoo. Kung maghimo ta og lautan, expect ta nga mo gyud ni ang consequence nga mursilta sa tua. Pero mubalik ta si Ginoo, pasayloon ta, then makapadayon ta sa pagalagad nga matarong. Usahay lang, atong nahimo nga dili maayo, naapod to'y consequences nga usahay sakit pod kayo nga mahitabo na to. Pero usahay ka na nga mga consequences para po na nga makamatata aron nga mutulid ang ato nga pagalagad sa Ginoo. Okay, no? So, sa tuloy sa akong basahan pa sa Salarda, mga kapaglawom, God relents from judgment
in response to repentance. Yes. So gwapo kayo. Precisely because his character is good, righteous, loving, and merciful. Yes. Of which kining kinayahon tapos sa larda, kung pwede, kay ingon nga kita nagsunod og tinunan or disciple sa Ginoo, mao ta niya itong i-display towards our constituents bakaha or sa atong pamilya nga mao pud ni nga kanang bitong kabalo pud ta mo pasaylo kanang ang gugma ang pagkamaluluyon pa sa salarda. Pero usahay exactly mo kayong uban nga kamo mo nang usahay ang atong mga bata dili bitaw makakita nga ang Ginoo nani baka ang Ginoo nga the way we treat them nga usahay so harsh no so exacting mo ni nga gipakita sa ang gugma sa Ginoo ang iyang kinaiya of which we monta nato ang sundon kung mahimo nato gyud. Yeah. God is always our model. Jesus is our model sa ato nga pagkinabuhi nga masunod nato. Ang problema lang yun, masalay po na yun kita, Pastor Kaimi. Pero sige lang, kay mo man ato ang gitinguha, tabangan na po ta sa Ginoo nga mahimo ra gyud po nato na. Kay kung di gyud po tatabangan, wala man gyud tapoy mahimo. Muna nga ang surrender sa mag-surrender ra sa atong Ginoo sa ato nga kinabuhi usag yun na ka-importante kayo nga butang. Now, once we surrender, submit sa iyang will on siyang kaubuton, wala kay tay problema. Pero kung maghimo tag kaugalingon nato nga mga plano gyud, muna mga ma-disappointed ta mga kaigsunan. Kay muna ang pasasulada nga ginagingon nila nga ang Ginoo wala pa mahuman sa tuwa. No? Sa pagpalis, sa pagmold sa tong kinaiya. Muna nga nga tuwa diha, unsay ang mga talambagan sa iyang pulong, mga kaigsunan, mga kapaglaom, unta ato ang kanabitang i-take by heart para sa salarda. Kaya usahay man god, kanabitang mahimo na bitang routine, ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, and then walay mga reflection bitaw nato nga usahay, makapahutan na taba nga, anong Ginoo inani mo ko Ginoo. But salamat para sa salarda sa iyang grasya. Sa iya habitang long suffering nga grabe gyud nga pagtugway or pagpalugway sa iyang pasensya. Ambot lang ka no og wala gyud gugma og kaluoy grasya sa Ginoo para sa tuak. Ambot gamay ra gyud siguro kaayong muluwas. O gamay ra gyud siguro kaayong muluwas ba akong gitan-aw. Kay bisan sa akong kagalingon makaingon ko nga wala ra grasya sa Ginoo murag apiki gyud kayo sa tanan. So ingon na ragyod nga ang surrender ta sa Ginoo dayon magpagiya ta sa iya bisag daghantang panahon masipya ta ihaputang badlungon iyatang kasultihan ta sa Holy Spirit nga nasayop ka maghinulsol ta inana lang yun siguro mga hindi gugma ko magkaigsunan willing lang ta nga magpa-guide kay kita ra bagyod nga tawhanon kana bitawng bisag kahibalutan nga sayop pero madaog ta sa ato nga mga emotions ba. Madaog ta sa ato ang pagkatawag yun. Madaog ta ba? Unya, maay na lang yun kay ang atong Ginoo bisag ginana atong sitwasyon. Iya gitang hawiran yun po ba? Nga bisan siguro og atong hunahuna nga nasaag na yun ta nga tutas pagpakasala pero ang Ginoo iya gitang birahon ba? Iya gitang hawiran yun ba? Aron nga dili ta maka padayon anang dili maayo nato nga ginahuna. So pasasalada mga paglaom, kung if atong ibutang kanabitang ang context ato ang iglesia. Yes. Nga being the reflector of God's light or His arm to the community or to the world. Dapat pasasalada ang atong iglesia magpakita sa justong kinaiya, di ba? Yes. Munang nalipay ta karon sa to ang gihatag sa Worldwide Church nga framework sa atong discipleship making tungod kay sa preparation and planting versus Larda, diha nato himuon ang kadtubitang pag reach out sa community. Yes. Telling the community that we are here. A church who cares, a church who loves, no? Through gift giving, through kanabitang dili po for the sake of the program sa Salarda, kanabitang dili po pagkaroon nun nga may mayo lang ta pero dai para lang para nga ato mga dili de siya mo kung dili kanabitang the true essence of love. Kanabang genuine ba? Genuine nga pagserbisyo. Yes. Kanabitang manghatag ta sa mga tao o bugas ba ka example.
manghatag-tag mga tinapabaka. Kana out of love na siya. Niya wala tay gihuna-huna nga kapin kabubutan na nga hatagan ko ni siya kay kung tarit ani para ni siya nga ma-convert. So wrong na siya. Kay ang conversion ihabi na sa work sa Holy Spirit. So kung ang imong unahuna pagtabang para nga imo siyang ma-persuade para nga mahimong Adventist, wrong na siya. Ang atong pagtabang genuine nga pagtabang. Tungod kay we love. Kay we love nining mga tawhana mapakita nato ang gugma. Unya pinaagi siguro sa makita nila nga maayo ang atong nga gihimo, nga reflect nato ang kiniya sa Ginoo, then ganahan sila nga makigsusi ba nga unsa man ngano man mo inaniman mo. So that's the time nga mo sugod siguro tag pag Bible study hangtod masabtan nila ang kinatibukan sa pagtulunan nato, and if they make decision to join with us sa pagpangalagad, mo na pinaka maayo kayo. So ang ato nga pamaagi gyud ipakita lang nato ang gugma, i-share nato ang gugma sa Ginoo, ato silang i-disciple, ato silang tudluan sa pulong sa Ginoo. Eventually kung maghimo sila decision, maingon nato nga kana giyong workings result of the working of the Holy Spirit. Nga mo alagad sila dili kay mag-alagad ko ani kay mag-Adventist ko kay gitagaan mo kog bugas, so mag-Adventista ko daghan na gyuning bugas akong madawat kanunay, o mag-Adventista ko kay gitabangan ko nila. So mura og ang iyang intensyon mag-Adventista ko kay kuan lang ko kanang aron makakuha ko kanunay og mga benefits. That is not the way. Because our goal is to make them faithful disciple, unya mahimo pod sila nga discipler ngadto pod sa uban. So kita nga nakadawat pa sa Larda magkapaglawom og panalangin gin sa Ginoo should be kita ang sandayong usab panalangin ngadto sa uban. And then by doing that Pastor Larda atong ingon nimo gapo kay ito nga at least kana bitang dili make bili kana bitang tigpakaroon nun nga muna akong himuon parang just to win them sa ato ang side, no dili. So here muna siya particular ang murag kulang sa itong iglesia. Nga gone were the days nga murag bitaw taog just for the sake of program we do this. Muni karon mga kapaglaw mga kaigsunan nga hinaot nga kining kausa karon nga Harvest 2025 could be kana bitong transformative process sa usa ka iglesia sa atong kinabuhi nga others will know and will praise God because the way we live. In White nga, the greatest argument nga to ma-present sa world is a loving and a lovable Christian. Ko lang po no, just mga idea pa sa in line with that Pastor Kaimi nga as we go with our Harvest 2025, atong yung himuon una nga ang atong iglesia dunay revival and reformation. Yes, exactly. Unya kung makita sulod sa iglesia, there is that harmony, there is that love, there is that peace. Unya ang makita na ang Christ-like character sa tanan nga mga membro sa iglesia. At least di man siguro tanan pero at least lang nga majority gyud nga muna ang pagbati. Then ready na ta sa ato nga mission to make disciples sa ato mga higala, mga relatives, nya makita nila nga ang Christ-like character. Lami ada ining kuan mga tawhana no? O mga tawhana ni. So unya makita po nila ang in relation sa ato nga lesson inaning gyud ining mga tawhana kay ang Ginoo gugma, ang Ginoo is righteous, unya makita po siya ang mga katawahan. So nindot kayo nga tanawon og that will happen. So meaning Pastor Larda magkapaglawom atong ipakita nila kung unsa ang langit aning yuta no nga why natay mga healing or health institutions. It is because sa langit daw Pastor Larda wala na yung magbalatyan dito. Anong naatay mga kining pagpakaon tungod kay sa langit wala na may gutomon dito. So at least people will see God in the life of the church. So God is changeless in His character of love. So muna nga mo reach out
Yes. O pakita nato ng gugma. Nya gusto natong sultihan ng mga tao nga gusto si Ginoo nga maluwas sila muna nga nakimo ta og mensahe kay aron nga makauban sila nato dito sa ginarian sa mga langit. Yeah. Kunya ang atong Ginoo dili gyud magmakuli nga mupasaylo because He is a relenting God sa mga sinners pareho nato. Yeah. So, mga pasalada, mga paglaom, ang atong panahon, di naging mutugot, mga kaigsunan, ang ato arag yung hangyo ani nga, kanang yung sa Micah 6:8, nga kung pwede atong makinabuhian kanang we love justice, do mercy and walk humbly before God. No? Diha na ito mapakita nga, unsa kita nga nausab sa grasya o sa kaning gahom sa balang espiritu. Pastor Larda, parting words, Pastor Larda, before tamo close. Yes, mga hinigugma kong mga kapaglaom, mga brethren o mga higala, atong tinguhaon lang gyud nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ihatang giyahan, niya ato namang hibalan nga ang Ginoo wala gyud pagkausab, kita ray mausab-usab, unya kung mausab man ta, usahay matipas-tipas ta sa atong kinabuhi, remember nga atong Ginoo wala mausab nga kung muduol ta niya iyatang pasayloon o iyahatang i-restore sa ato nga relationship with Him nga masiguro nga makabaton yun sa kaluwasan. Okay. No? So mga kapaglaom, wala naman tayo yung panahon. Ako ang hiyon kamo sa paggadok sa inyo mga ulo aron kita sa magampo. Amahan nga langit nun ining kagabhion, salamat kayo Dios sa imuhang pagkamaayo sa paghatag kanamo sa higayon sa pagtuon sa imong pulong pinagi sa leksyon. Ug among nasayran Ginoo nga ikaw ang Dios nga dili mausab. Ang imong gugma, ang imong kaluoy, ang imong hustisya kani nagapadayon sa gihapon. Ug mapasalamaton kami amahan nga bisan tuod mga sayop kami, makasala kami apan ang imong gugma Ginoo sa makanunayon nagapadagaya ug ngani walay makapahimulag kanamo gikan sa imong gugma. Yes. Amahan nga langiton kami nagapadayon sa paghangyo. Panalangini ang among mga kapaglaom, among mga kaigsunan, ang mga televiewers. Asa man sila nahimutan karon, uban kanila siguro amahan adunay mga pisikal nga gibati sa panglawas, palihog ihatag ang kaayuhan. Uban baka sa puloy-an adunay mga problema, kami naghangyo nga ikaw maghatag og solusyon sa pagpagaan sa unsaman nga mga lulan. O ipadayon sa mga pagpanalangin nining Hope Channel Studio sa Southwestern Philippine Union Conference nga mamahimo gyapon kini o Dios nga panalangin ngadto sa komunidad sa maabot sa broadcast nini nga studio. Salamat amahan nga imong gidawat among pagampo gipasaylo among masala. Gitugyan namo kining tanan pinaagi lamang sa ngalan ug gahom ni Jesus among luluwas. Amen.